Ano ang para sa inyo'y nakapagpapaganda o nakapagpapagwapo sa isang tao? Yung gustong-gusto nyong tinitingnan at pinagmamasdan sa kanyang katauhan. Well, physically, sa kanyang katawan. Yung iba sa atin, yung eyes. Beautiful, tantalizing eyes. Yung iba, yung tangos ng ilong. Yung iba, yung ganda ng lips. May kilala ko, yung kilikili ang tinitingnan niya, lalo na sa babae. Nasabi ko ito sapagkat para sa akin, kung tayo ay ganito, pagdating sa physical attributes ng isang tao, para sa atin ay meron tayong gustong-gustong tinitingnan at pinagmamasdan na nakapagpapaganda at nakapagpapagwapo sa Kanya. Lahat naman tayo ay maganda at gwapo sa paningin ng Diyos sapagkat tayo ay nilikha ayon sa wangis niya. Pero meron siyang tinitingnan sa atin at kapag nakita niya, mas tinititigan niya tayo sapagkat ito ang mas lalo pa sa ating tunay na nagpapaganda at nagpapagwapo. But don't get it wrong. Sapagkat ang sabi sa 1 Samuel 16:17, the Lord sees not as man does. Because as man looks at outward appearance, the Lord looks at the heart. Kung sinabi ni Kristo, dito nang gagaling sa kalooban natin ang nakapagpaparumi, nakapagpapapangit sa atin. So dito rin manggagaling sa kalooban natin, sa puso natin, ang mas makapagpapaganda at makapagpapagwapo sa atin. At iyon ay ang kapakumbabaan natin. Tingnan po ninyo kung gaano kagwapo si Juan Bautista sa paningin ng Diyos. Kung makikita natin si Juan Bautista ngayon, batay sa pagka-describe sa kanya, isipin natin weirdo siya. Kasi napakapayak niya, balang at pulot-pukyutan ang kinakain niya, at ang damit niya balat ng hayop. Pero sa paningin ng Diyos, napakagwapo niya. Sabi dito ng ating Panginoon patungkol kay Juan, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. O hindi ba nakapagpapagwapo yan? Sige nga, as regards who is the greatest? Greatest athlete? Si Lebron ba? Si Jordan ba? Sino? Greatest pound for pound king? Si Mayweather ba? Si Pacquiao ba? Greatest president? Greatest actor? Hindi mawala yung debate ukol sa mga ito dahil pare-pareho tayong may kanya-kanyang opinion na valid naman. Kaya ang haba ng pagdedebate tungkol dyan. Pero pagdating sa pinakadakilang propeta, ang sabi nga natin sa expression natin, uwi na, may nanalo na si Juan Bautista sapagkat si Kristo mismo, ang Diyos mismo ang magsabi, pinakadakila siya. At yan ay dahil sa kapakumbabaan niya. Sikat na sikat siya. Ang daming mga taong gustong makinig sa kanya. So much so, na akala nga nila si Juan Bautista na ang Mesiyas na hinihintay nila. Akala nila si Elias siya ang pinakadakilang propeta in the Old Testament. Akala nila si Jesus na siya ang Mesiyas na siya. In fact, kahit yung mga tinutulig sa kanya, kahit si Herodes, gustong-gustong nakikinig sa kanya. There was something in John that draws people to him. Pero anong sabi niya? Hindi ako. Nagbitaw siya ng mabibigat na mga salita. Ang sabi niya, I'm not even worthy to untie the strap of his sandals. Yung susunod sa akin, yung totoong Mesiyas, yung totoong Kordero. I am baptizing you with water, but He will baptize you in the Spirit. Na para mong sinasabi ni John, gamit yung unang pagbasang ating napakinggan, ako'y napakaliit, ako'y napakahina lamang sa English version nating first reading, ako'y uod lamang kung ikukumpara kay Kristo. Kaya wag ako kundi siya ang sundan ninyo. True enough to His words, I must decrease, He must increase. Kaya yun ang tunay na nagpagwapo kay Juan sa paningin ni Kristo. Hindi lamang siya tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon, hindi niya kinlaim yung glory, kahit yung glory na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon dito, siya si Elias. Pero anong sasabihin ni Saint John? Hindi ako si Elias. Ganon siya ka-humble. You see, gaya ng sabi ko kanina, ang humility, pagpapakumbaba, yun yung mas nakapagpapaganda, nakapagpapagwapo sa atin sa mata ng Diyos. Kaya nga ang bate ng anghel kay Maria, kalugod-lugod ka. Ganon din kay Elizabeth at kay Zacarias, kalugod-lugod kayo. Yun ang madalas na sinasabi sa Bible, pleasing, kalugod-lugod. At alam natin yung kalugod-lugod, gustong-gusto mong tinitingnan. Ay,
Nakakatuwa. Kalugod-lugod ang tawag diyan. Nagiging kalugod-lugod tayo sa mata ng Diyos kapag meron tayong kapakumbabaan at kapag tayo tinitigan ng Diyos, merong biyayang siguradong aagos. Iyon ang mga nangyari sa mga taong kinalugtan ng Diyos sa Bible. May mga biyayang napala ang mga yan. Sapagkat ang sabi nga ng Diyos sa Isaiah 57:15, I dwell in high place, in holy place, and with Him who is of contrite and lowly spirit, to revive the lowly spirit, to revive the contrite of heart. Kaya nga ang sabi ko, kapag tayo pagkumbaba, ay biyaya. Ang sabi po ni St. John of the Cross, kapag tayo ay naghahanap sa Diyos, tayo ay mas hinahanap ng Diyos. At ang magpagtatagpo sa tao at sa Diyos, kung paano ang Diyos ay nagpakumbaba, dapat ang tao rin ay magpakumbaba para mag-abot ang dalawa, para maramdaman ng tao ang grasya ng Diyos. Kung paano ang ulan, kung yan ay sumisimbolo sa biyaya, hinahanap yung mga parting mababa. Ang biyaya ng Diyos ganon, hinahanap niya ang mga parting mababa. Lahat tayo humihingi ng biyaya ng Diyos. Parang ulan yan, naaapaw sa atin ngayon, pero makikita mo sa spiritual na pamaraan, kakatig, mag-stay yung biyaya sa sino man sa atin dito na tunay na mapagkumbaba. And so, when we are humble, it's like having this sign before God. Kaawaan mo po ako. Kung tayo nga po, batay sa ating karanasan, pag may nakita tayo na mamalimos sa daan, na may mga nakasulat sa karatula, pangkain lang po, pampaaral lang po, pampagamot lang po, natutunaw na ang puso mo na hindi mo na alam naman kung ikaw ay niloloko. Nagbibigay tayo, naawa tayo. Tayo pa kaya ang magkaroon ng karatulang ganito sa harap ng kaawaan mo po ako, makasalanan po ako, patawarin mo po ako, naghihirap po ako, tulungan mo po ako, inaapi po ako, tulungan mo po ako. Tayo pa kaya ang hindi kaawaan ng Diyos, ang hindi pagbigyan ng Diyos, lalo na kung alam niya sa ating puso tayo nagpapakumbaba ng lubos. Come on! So kapag tayo mapagkumbaba, meron tayong karatulang ganito sa harap ng Diyos. Pero kapag tayo mayabang, kapag tayong ayaw magsimba, ayaw makinig sa Diyos, ayaw sumunod sa Diyos, nagtatanim ng galit, kung tayo matapobre pa, kung tayo buwisit pa, kala mo tayo kung sino, kapag tayo mayabang, nakaw, para tayong nagkakaroon ng ganitong karatula sa harap ng Diyos. Labanan mo ako. Square tayo. Salungatin mo ako. Oppose me. Fight me. Square tayo. Whether you like it or not, it's like having this sign in front of God. Batay sa ating karanasan, magkaroon tayo ng karatulang ganito. Tapos masense ng tao na makakakita sa lansangan, matino naman tayo, at mayabang lang talaga tayo. May paglalagan tayo. May sasapak sa atin. May magpupunla ng ice pick sa taglira natin. Ay, sigurado yan. Ikaw pa kaya ang hindi pagbigyan ng Diyos sa pinuput-up mong laban kung alam niya sa puso mo, saksakan ka, nuknukan ka ng yabang? Hindi mabat ang sabi niya mismo. Ang nagpapakababa ay itataas ko, at ang nagpapakataas ay ibababa ko. 1 Peter 5 verse 5, sinasalungat ng Diyos ang mayabang, pinagpapala niya ang may mababang kalooban. Kaya, huwag maging mayabang, sapagkat sabi ko nga, may paglalagyan tayo hindi lang sa kamay ng tao, kundi sa kamay ng Diyos. And this requires a conscious effort on our part. Hindi lang wishy-wishy lang, gusto kong maging humble. Hindi ganon. Kailangan hilingin natin sa Panginoon at tulungan natin ang ating Panginoon. Sapagkat sa totoo lang, aminin man natin o sa hindi, may taglay tayong yabang. Pakiramdaman ko sarili ko. Gusto natin pinupuri tayo. Gusto natin napapahalagahan tayo. Gusto natin pinapansin tayo. We feel bad kapag sinasideline tayo, hindi tayo pinahalagahan, hindi man lang tayo mapasalangan. Ubuiso tayo kahit paano, aminin natin yan. So yan ay breeding ground for yabang. Maging alisto tayo para hindi lumala ang yabang sa ating pagkatao, sapagkat yan ay laging sususugan ng demonyo. So, dapat may conscious effort, pagsisikap tayo. Ang sabi nga din sa 1 Peter 5 verse 5, clothe yourselves with humility. Sa literal na pagsasalin, damitan ninyo ang sarili nyo ng kapakumbabaan. May nakita ka bang damit na sinabi na lang ng tao, gusto ko magkadamit ako, tiyan, may damit na. Magic yun. Hindi totoo yung camera trick yun. Sa TikTok, camera trick yun.
Okay? Hindi ganun sa totoong buhay. Sa totoong buhay, kailangan mong mag-effort. Lalong-lalo na yung medyo matataba dyan. Effort. Paano mo maisara yan, di ba? Masakit maloko ng boyfriend, pero mas masakit yung kapag ang mga dress mo ay sumisikip. Masakit yun. Anyway, kailangan ng effort. So, ganun din ang kapakumbabaan. Kailangan din nating pagsikapan. So, araw-araw, magdasal tayo. Sapagkat ng pagdarasal natin ay pagpapakumbaba natin sa harap ng Diyos. Lalo pat sa ating pagdarasal ay hindi tayo sasablay sa pasasalamat. Kasi ang sinasabi natin kapag tayo nagdarasal at nagpapasalamat, ang lahat ng meron tayo ay hindi natin karapatan. Utang na loob natin sa Diyos lahat yan. Magdasal din tayo kahit tayo may mga problemang nararanasan. Hindi yung kapag may problema, nagtatampo na sa Diyos. Bakit tayo magmamalaki sa Diyos? Bakit yung ginagawa mo sa asawa mo, sa kapatid mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, na kapag hindi naibigay yung gusto mo, hindi ko nakikibo, naku, mag-tiis ka dyan, ay gagawin natin yun sa Diyos. Boyfriend ba natin siya? Girlfriend ba natin? Asawa ba natin siya? We are not His equal. Diyos siya. Huwag tayo magtatampo at magmamatigas. Tayo ang parang magtatampo sa bigas. Wag! Kahit na may pangit na nangyayari sa atin na hindi naman din natin maisisi sa Diyos, magdasal pa rin tayo. In everything, give thanks. Magpasalamat pa rin tayo. Yun ay katakumbabaan sa harap ng Diyos. Sikapin nating tanggapin ano man ang pagtatama sa atin kung talagang mali tayo at hindi yung nagmamatigas pa tayo. Maging maganda ang turing natin sa mga tao, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan, sapagkat doon masusubok ang ating kapakumbabaan. Sumunod tayo sa utos ng Diyos na magpatawad tayo, magbigay tayo, magsakripisyo, magmahal tayo, magbuhat tayo ng krus. Kahit mahirap, kapakumbabaan na yun. Indeed, mahirap. Pero kung yung iba sa inyo ginagawa ang lahat para lamang magmukhang maganda at gwapo sa mata ng tao, sana'y ganun din. Mas lalo nating gawin ang lahat ng pag-isikap kahit mahirap para maging tunay tayong maging maganda at gwapo sa mata ng Diyos. Sapagkat purihin man tayo ng buong mundo, kung hindi tayo kalugod-lugod sa Diyos, walang kwenta ang lahat ng papuring ito. Pero kapag tayo'y napupuri, nalulugod sa atin ang Diyos. Kahit na hindi tayo purihin ng buong mundo, ng kahit sino at kahit gaano karaming tao. Sapagkat kapag sa atin ay nalulugod ang Diyos, siguradong may biyayang aagos. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa Diyos.